kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paibagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng unang linggo ng Kwaresma, ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kanina sa loob ng Pambansang Dambana at Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Ang mga intensyon ng mga cross posting, ng mga chapels, groups at communities, at mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ng Levitico, tinuturuan ni Moises ang mga tao na nagsalita sa kanya ang Panginoong Diyos na dapat silang mamuhay na banal at matuwid sapagkat ang Panginoong Diyos ay banal at matuwid. Kaya hindi sila gagawa ng mga kasamaan na labag sa kautusan. Sa ating Ebanghelyo, sa katapusan ng mundo, ang ating Panginoon ay magbigay ng hatol na kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa kapwa nating mga mahirap, ay ginagawa natin sa Panginoon. Sa mga sandali ng buhay natin na nakaligtaan natin ang utos ng ating Panginoon at hindi tayo nakatulong o nakagawa ng mabuti sa ating kapwa, at dahil dito tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling. At upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitico. Sinabi ng Panginoon kay Moises,
Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag niyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ng mahirap o suyuin ng mayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraan, puri ng inyong kapwa, nisasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng Panginoon ay wastong utos, liligayang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa'yo ay makalugod, Paninungkot kanlungan. O ikaw, nakublihan kong, ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag
ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kanyang kaliwa ang mga kambing. At sabihin ng hari sa mga nasa kanan, halik kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumay kay sa akin mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamatay at inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng unang linggo ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay 40 na araw at ito yung 40 na araw na ating paghahanda para sa dakilang kapistahan
ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Ang atin pong paksa ay tungkol sa pagkalinga sa mga nangangailangan. Ang paggawa ng mabuti na atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 1 at 2 at versikulo 11 hanggang 18, ay tungkol sa utos ng Panginoong Diyos na si Yahweh kay Moises para sa lahat ng mga kasama na hinirang na bayan ng Diyos, mga Israelita, na sila ay gagawa ng mabuti. Kanila pong sundin ang kautusan. Ang kautusan ay tinatawag na Torah. Ang tradisyon ng Torah, ito po yung 10 utos. At sa 10 utos, ito po ay may 2 bahagi. Ang unang bahagi, sa ating kautusan, ay unang bahagi, kautusan 1 hanggang 3, ito ay para sa Diyos. Ang kautusan 4 hanggang 10 ay para sa ating kapwa. At ito ay mapahayag kung paano natin iniibig ang Diyos at minamahal ang ating kapwa. Na hindi tayo gagawa ng masama, bagkus tayo'y mamuhay sa kabanalan, sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya sinasabi sa ating Salmo 18 ngayon na tayo ay sumunod sa mga batas na walang kulang, sapagkat kung ito'y ating sinusunod, parang hinayaan natin ang Espiritu Santo na bumubuhay sa atin at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng may kapal. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, verso 31 hanggang 40, mayroon pong 2 bahagi. Ang unang bahagi ay ang hatol para sa mga matuwid. Ang pangalawang bahagi ay ang hatol sa mga hindi gumagawa ng mabuti. Dahil sa katapusan ng panahon, hindi po magtatanong ang Panginoon magkano at gaano kalaki ang ating donasyon at ibinigay sa simbahan, gaano kahaba ang ating mga panalangin. Simple lang ang itinatanong sa atin ng Panginoon. Ang nagugutom ba ay pinakain natin? Ang nauhaw ay pinainom? Ang kulang sa damit ay pinaramtan? Ang mga dayuhan ay pinatuloy? Ang mga may sakit ay dinalaw at inalagaan. Ang mga nakulong ay bisitahan at bigyan ng karapatan. Yun lang naman ang hiningi ng Panginoon. Konkreto na gawa para sa kabutihan. Sa madalit sabi, gagawa ng kalinga. Ang kalinga sa salitang Hebreo ay tipol. Tipol, ito yung paraan upang ang isang tao ay maging banal. Kaya gagawa siya ng mabuti, gagawa siya ng kalinga, gagawa siya ng tulong. Sa Griego, ang salitang kalinga ay marami pong mga salita. Mayroong marimna, protida, at prosiksi. Ang malapit po sa atin ay ang protida, na kung saan tayo ay magpahayag ng kabutihang loob para sa ating kapwa. Ito po ay sa Latin na corei, na maari rin na solisitudo, na kung saan tayo ay magpahayag ng kabutihan, pag-alaga, pakialam sa ating kapwa na ilangan ng pansin, lalo na yung mga nasalaylayan ng lipunan at mga mahirap, ang kalinga at paglingap na ating ipahayag sa kanila. Hindi po tayo tinuturuan gaano kalalim na ang ating
buhay sa panalangin at debosyon ang tinitingnan ng Panginoon. Gaano tayo gumagawa ng may pag-ibig sa ating kapwa-tao at tumutulong tayo sa kanila sapagkat iyon ang magliligtas sa atin. Kapag hindi tayo tumutulong, tayo ay naparusahan na ng Panginoon. Kapag hindi tayo gumagawa ng mabuti, tayo na mismo ang nagpasya sa kaparusahan na walang katapusan. Ang hiningi ng Panginoon ay ang konkrito na gawa ng mabuti na magmula sa ating sarili na ang ating ugali ay may kabutihan, ang ating puso ay may kabutihan, ang ating pag-isip ay may kabutihan. Kaya lahat ng ating ginagawa ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Hindi po tinitingnan ano ang mga pakitang tao na ginagawa natin, bagkus ang taos-puso na mga ginagawang kabutihan para sa ating kapwa. Ang Diyos ay tumitingin sa bawat puso ng tao, hindi sa mga panglabas o pakitang tao na ginagawa natin, bagkus ang lihim na kabutihan na ating ginagawa para sa ating kapwa-tao. Yon ang pag-ibig ng Diyos. Konkrito na pagmamahal sa kapwa, sapagkat sa loob ng ating sarili, tayo ay likas na mabuti. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa dukha at nagugutom. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa, naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan, naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawanggawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kay batido pang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming paumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanito na nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglalingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa namang Helsi si awit ng papuri sa lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritong Banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan ni dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak
na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na managaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilaslat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin, ako naaakit na kita'y mahalin, at hindi sa ako'y kahit anong laging ako mapipilit, pilit kang sambahin. Ako nang ika'y mamalas, nakapako sa krus,
anak, naaakit ako ng iyong pag-ibig, kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y panginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin ka. Atong pag-asa'y mula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikalawang Lenten Recollection sa darating na February 20, 2024, Martes, sa ganap na 7 ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Marcelino E. Nicasio, SBD, na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa, Series 2, Matatanda at May Sakit. Pagkatapos ng misa, uwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ng aming kamtin at ang kagalingan kaloob mo ay ganap na tamasahin sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayong narito sa loob at mga naugnay sa iba't ibang paraan through social media at na-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na tumutulong sa mga nangangailangan. Pamagitan ng inyong tulong at donasyon, mapahayag po ang ating sinasabi kanina, kalinga at kawanggawa na siyang tunay na mensahe sa ating Ebanghelyo. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kay lagi ng pong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat na ugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magbuhos sa atin ng biyaya na kinakailangan nating lahat. Sa atin pong mga pagbasa, tinuturuan tayo para sa kabanalan at para sa ating paghanda sa darating na paghukom ng Panginoon. Kailangan na mamuhay tayo na matuwid, tumatalima sa kalooban ng Diyos at may kawang gawa at gumagawa ng mabuti sa mga mahirap.
Sapagkat ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 40, kung anong ginagawa nyo sa pinakaaba kong mga kapatid, ay ginagawa nyo sa akin. Gagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, sapagkat ano ang ating ginagawa sa kanila, ay ginagawa natin sa Panginoon. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.